Yan. So, hi everyone. We're gonna do another vlog. Itong vlog na to is maikli lang at hindi natin pahabain, no? So, sabi ni Papa G, come to me, all of you who are burdens. Yan. Kung ano mang sitwasyon ang pinagdadaanan mo ngayon, asan ka man sa what stage of your life ka ngayon, no? Kung kaano kabigat man yan, wala na siyang pakialam kung ano yung nagawa mo, no? Maraming bagay pwede tayong magawa na tayo nagkakasala sa Panginoon. So, malamang pwede tayo nakakasakit ng kapwa natin, nanloko ng tao, nagnakaw, o ano man yan, no? Nakapatay pa man, no? At kahit ano man kayo, kahit ano man ang pinagdaanan nyo, lahat yan malalagpasan nyo, di ba? O kung na ano ka man, na set up ka man, di ba? Kasi minsan yung mga nasa power, nasa authority, minsan gagawa sila ng paraan para i-set up ka, 'di ba? O yung nakaaway mo, may pera pala, isi-set up ka ngayon, no? Pagbibintangan ka nagnakaw, something like that. So, lahat 'yan, lahat ng troubles natin, lahat ng tribulation natin, lahat ng sitwasyon na pinagdadaanan natin, binigay talaga yan ni Papa G. Naka-design talaga yan, no? Para lagpasan natin, para daanan natin. Hindi ibig sabihin yan na nandyan ka, stuck ka na dyan, hindi ka na makakalis dyan, no? Yun nga, sabi ko nga, nagkamkam ka man ng ari-arian ng tao, pera, property, o ano man, no, o minana nung tao na yan. So, oo, minsan nandiyan ka sa stage ng life mo na, bakit ganito, ba't ko to pinagdadaanan? Kala ko pag kinuha ko yung pera, magiging masaya ako. Kala ko pag nakuha ko yung property, magiging maunlad na yung buhay ko. Kala ko magkaka-peace of mind ako kasi sa akin na lahat. Meron akong pera, sasakyan, bahay, 'di ba, negosyo, 'di ba? Lahat nasa iyo na. So, thinking na pagka nakuha mo yung money na yon o yung property na yun, lalong gaganda yung buhay mo, lalong sasaya ka, ganyan, no? Pero, yun nga lang, ang Bible talaga, ang salita ni Papa G, laging, ano yan, laging, parang, parang kinakalampag yung peace of mind natin, parang kinakalampag yung konsensya mo, no? Para ka laging, hindi ka makatulog sa gabi ng maayos, 'di ba? Wala kang peace of mind, tapos parang nakokonsensya ka sa ginawa mong mali, 'di ba? Sa napatay mong tao o sa nanakawan mo. Bukod doon, ano pa ba? Napakarami, no? Kasi si Satan hindi siya sorry sa voice ko, medyo maano pa rin. Hindi siya gagawa ng bagay na hindi ka maguguluhan, 'di ba? Bibigyan niya sa yung pera, pero parang ano yan eh, alam mo yung movie na Prada, bibigyan ka niya ng hinilig mo pero merong catch, may something wrong dun sa binigay niya sa'yo, 'di ba? May something na hindi mo ma-enjoy pa rin, no? Kala mo gusto mo ng pera, yung pala kapalit pala nun peace of mind mo, wala kang peace of mind, 'di ba? Yung mga ganon. So, maraming ways para gawin si Satan na akala mo okay ka. Akala mo pag nakuha mo 'yun, maganda na yung buhay mo, 'di ba? Pero yun nga, minsan darating talaga yung point na nandyan ka ngayon sa sitwasyon na yan na hindi ka makaalis, 'di ba, na walang respeto na sa yung mga tao, 'di ba, na hindi na sila naniniwala sa mga kwento mo, sa mga sinasabi mo, na nasira na yung pangalan mo, 'di ba? Na alam na nila na sinisiraan mo lang yung tao na yun, parang ganoon. Ano pa ba? Maraming ways na yun nga yung feeling mo, ayaw mo na magsimba sa church na yan kasi wala nang respect sa yung mga tao. Feeling mo kinakalabang ka ng pastor mo o anyone o members ng church, no? Pero yun yung mga paraan ni Satan para malayo ka sa Panginoon, para hindi ka magsimba, para hindi ka lumapit sa kanya, no? Right now, sinasabi sa akin ni Papa G na kahit anuman yung kasalanan na gawa mo, kahit kano kalala pa yan, kahit feeling mo napakadumi mo na, at marami ka ng hindi mabuting nagawa sa buhay mo. Sabi niya, come, come to me, all of you who are burdened. 'Di ba? Kayong lahat na nahihirapan, no? Ano man yung bigat na pinagdadaanan nyo, ano man yung problema na
na hinaharap nyo ngayon. Ano man yung sitwasyon, no? Kasi, syempre, pag nagnakaw ka, malamang makukulong ka, di ba? Bukod doon, sometimes, syempre, yung ninakaw mo, kuyari, 1 million lang. Pero good luck kasi talagang stated yan sa Bible dear na pag kumuha ka ng, kahit sa law natin, no? Kahit pag kumuha ka ng 1,000, times 7 yan eh. So, magiging 7 million yung kailangan ibalik mo. As in, lahat ng pag-ari-arian mo sa tahanan mo, ilalabas mo yan para mapunan yun. Kasi law ni Papa G yan eh. Hindi natin pwedeng baliin yan. Siya yung pinaka makapangyarihan sa lahat, no? Hindi yung akala natin na makakalusot tayo sa ganyan. Malulusutan mo. Unang-una yung konsensya, yung peace of mind mo, di ba? Tapos yung pag nahuli ka, ibabalik mo yung buong 7 times 7 nung property o yung kinuha mo na yun, di ba? Not unless either makukulong ka or what, di ba? So ang hirap, no? Bukod doon, ano pa ba? Yun. Yun, nire-remind tayo na lumapit sa kanya, no? Kahit ano pa yung nagawang kasalanan mo. Actually, binigyan kanya ng ample time eh. Yun ang sinabi sa akin. Binigyan kanya ng ample time para ibalik mo, isauli mo yung mga kinuha mo. Pero, hindi mo ginawa. Diba? Kaya ka nasa situation mo ngayon. Binigyan kanya ng oras para baguhin yung takbo sana ng buhay mo. Pero, nineglect mo lang, hinayaan mo, put it aside, diba? Hindi mo pinansin, hindi mo isipan or parang parang hinayaan mo lang, di ba? Ayaw mo eh, parang wala kang pakialam, parang feeling mo okay na okay ka, ganun, no? So, kahit nandun ka na sa situation na yun, no? Sinasabi niya ngayon, lumapit kayo sa akin, kahit anong problema mo yan, yung alam mo wala nang ibang makakasolusyon, yung alam mong sira ka na sa buong bayan, no? Minsan kasi yung mga politicians natin, no? Yung mga nangyari, di ba, nung nakaraan. Parang ganun din, no? Yung alam mo, sira ka na sa buong congregation nyo, sa simbahan nyo, sira ka na sa lipunan nyo, di ba? Pero you want to change, you want to ask for God's help, you want to be a new man, tanggalin yung spirit na, yung burden na nandyan, no? Ask for God's forgiveness, unang-una sa lahat, no? Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Pangalawa, also ask for the ones na nasaktan mo, 'di ba? 'Yun ang pinakamaganda mong gawin. Humingi ka ng tawad sa mga taong nasaktan mo, na nakawan mo, na niloko mo sa likod nila, 'di ba? Kasi sometimes you're doing things na hindi naman nila alam, 'di ba? Pero at times, ang dami pong tao na alam yung ginagawa nyo, na akala nyo hindi nila alam, pero pinapakita sa kanila ni Papa God. Kaya ingat po tayo doon, no? Oo. Bukod doon, yun, he just wants you to come to him, no? Kasi mahirap naman magkaroon ka ng mental issue, di ba? Mahirap naman na ikimkimin mo lang yan, sarilinin mo, no? Hindi pwedeng ganun. Kailangan talaga lumapit ka sa kanya, ask for his forgiveness, humingi ka ng tawad, kasi hindi ka niya tutulungan. At minsan, hindi ka niya tutulungan kung hindi ka tumingi ng tawad, no? Kailangan talaga humingi ka ng tawad with a sincere heart, ha? With a sincere heart, na dapat sincero ka sa puso mo na humingi ka ng tawad. Hindi yung pakitang mukha lang, patawarin niyo po ako, ganyan. Hindi ganoon. Yung talagang talagang nagre-repent ka sa kasalanan mo. Kasi alam naman ng Papa J kung ka lang or sincero ka, no? Bukod doon, bukod sa pag-aas ng forgiveness is babaguhin mo the lifestyle, everything. Kung anong kinuha mo, balik mo. 'Di ba? Para makabawi ka. Kasi our health, yung health mo, physically, mentally, 'di ba? Yung utak mo hindi makatulog sa gabi ng maayos. Wala kang peace of mind. Yung physical health mo, sometimes inaatake din yan ni Satan, 'di ba? So, minsan may sakit ka, ubo ka, sipon, or masakit yung joints mo, or anything. Kaya, marami naman pa kasi pwedeng gawin, no? So, this one is just a reminder to you guys na change for the better. Ask for God's forgiveness. He will surely forgive you kahit ano pa yung kasalanan na gawa mo. He would always forgive you. Ang
ang Papa G natin, ang Panginoon natin, hindi siya natutulog. Kala niyo natutulog, no? Hindi siya tulad ng kanta ni Gary V, no? Na natutulog ba ang Diyos? Hindi siya ganoon. Gising siya actually. He knows everything, no? Ano pa ba? Yun. So, hindi ko na ito pahabain kasi baka maging long video. Kailangan ko rin pong may gawin. At I just need to pray for you guys, no? Sige. Lord, thank you for divine clarity, for discernment, for courage to talk in truth, and let every listener of this message feel your peace overflow. Replace their fear with faith, their confusion with clarity, their delays with acceleration. Let this prayer seal your spirit, Father. I am ready. Lead me, protect me, restore me. I release control and receive divine orders in my life. Let light guide every steps and truth lead me home. In Jesus' name, we pray. Amen. Ayan po. Maraming salamat po sa sumunod sa ating prayer. At for those who would like to sow seeds sa ating channel, we're accepting donations. Our GCash account is already in place. Pwede na po tayong mag-donate ng ating mga yung ikapuyo o kahit ano man, no. Kung saan kayo sa church nyo, yan, mag-donate po kayo. Sa amin din po, we're also accepting donations. Yung GCash po natin is 0920-234-2275. Yun po, 0920-234-2275. Yan po. And for those who would want to have prayer requests, yan, pwede po kayong type dyan sa ating comment. We can do mag-request po kayo para ma-submit ko po sa ating congregation. At pagpa-pray po tayo ng buong church members natin. Yan po. And for those who would like to orders nga po pala, bulk orders ng mga Bible, kung may mga gustong magbigay ng Bible, yan, may mga gustong mag-donate, nagsusupply po tayo ng mga Bibles ngayon, no? Kahit anong version. This one is easy to read version, pero marami pong version. And may publisher po tayo na partner na pwede natin kunan, no? Usually yung prices naman is cheaper pa nga actually kaysa sa mall prices. Yun po. So makakatipid pa po kayo. Bukod doon, pag bulk orders, hindi nyo po siya pwede makuha ng bulk. Kailangan nyo mag-attend pa ng seminar and everything. We have 3 pastors na nag-attend na po ng mga seminars. At we're willing to help you guys out para ma-distribute nyo po yung mga Bibles. Magdi-deliver din po kami. Bukod doon, we're also asking for donations para sa aming church, para sa aming mga pinapakain ng mga bata, mga adults, yan. At yung ating community, yung ating neighborhood, yung mga patients po namin na walang no any means na food or sobrang kapos, no, sa buhay. Wala silang diaper, food, or medications. Yan. Actually, may 4 akong stroke patient ngayon. Last time 3. So, right now 4 sila. Pero yung isa naman well-to-do. So, hindi ko na yung isinasama sa I just would like to ask for help dun sa 3 lang po na patient natin right now na kailangan po ng tulong, no, financially mula sa inyo. So if you guys can help, yun, mabibigyan po natin sila ng mga food package or some money para pangbili nila ng diapers and medications or anything that they would need. Yan. What else? Also, thank you pala sa lahat ng nanonood ng channels natin. And maraming salamat po sa pangatulong ninyo at sa sa mga pag-share ng video. Lalo sa mga nagla-like. Ayan, meron tayong mga friends na nagla-like lagi, no. I-shout out ko na rin si Mapet de Guzman. Yan, lagi po yan naka-like sa video ko. Para na yung mami ko, siya yung unang-unang nagla-like at at saka yung mga friends ko diyan sa mga malls, no, sila Ate Weng, yan, thank you sa mga prayer nyo at saka sa pag
like and share ng ating mga videos yan. Salamat, maraming salamat po. Until our next video. Ciao!